Alam nyo, pag sinabing Lapu-Lapu, halos isa lang ang pumapasok sa isip natin, 'di ba? Siya yung unang bayaning Pilipino, yung matapang na mandirigbang personal na tumapos sa buhay ni Ferdinand Magellan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na yung kwentong yan na nakatatak na sa isip natin ay baka hindi pala ganun kasimple? Tara, alamin natin. So, ito ang malaking tanong. Sino nga ba talaga ang tunay na Lapu-Lapu? Handa na ba kayong makita kung ano yung katotohanang nakatago sa likod ng mga alamat at rebulto? Kasi sa pag-uusap natin ngayon, may ilang mito tayong babasagin. Okay, tingnan nyo to. Dito pa lang, ang laki na ng pagkakaiba. Sa kaliwa, yan yung mito na parang eksena sa pelikula. Si Lapu-Lapu, nag-iisang tumalo kay Magellan sa isang one-on-one duel. Pero yung nasa kanan, yan ang mas malapit sa katotohanan. Isang datu na pinamunuan ng kanyang mga tao para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Malinaw na hindi lang to kwento ng isang tao, kwento to ng isang buong komunidad. Unang bahagi, ang gulo sa Mactan. Kasi para maintindihan natin yung laban, kailangan nating bumalik sa pinakaugat ng gulo. Isipin nyo, taong 1521, wala pang bansang tinatawag na Pilipinas. Ang meron lang noon ay isang koleksyon ng mga kaharian at pamayanan na madalas magkakalaban pa. At itong context na to, sobrang importante para maintindihan natin ang buong kwento. At sa puso ng bawat komunidad na to, nandun ang dato. Hindi siya yung hari na nakaupo lang sa trono. Siya yung leader, yung tagapagtanggol, yung simbolo ng lakas at kalayaan ng lugar nila. At yan mismo ang posisyon ni Lapu-Lapu. At ito ang dapat nating tandaan. Bago pa man sumulpot si Magellan sa eksena, may beef na talaga si Lapu-Lapu ng Mactan at si Raja Humabon ng Cebu. Hindi to simpleng personal na away. Usapan to ng kontrol sa mga ruta ng kalakalan at ang pagtanggi ni Lapu-Lapu na magbayad ng tribute kay Humabon. So matagal na yang away political na yan. Ikalawang bahagi, ang hamon ng dayuhan. At dito na nga, dumating si Magellan at dito nagbago ang lahat. Dito naging wais si Humabon. Nakita niya tong mga dayuhan bilang isang malaking oportunidad. Para sa kanya, yung kapangyarihan ni Magellan, yung mga barko, yung mga kanyon, baka yun na nga ang susi para matalo na niya sa wakas yung matagal na niyang kalaban, si Lapu-Lapu. So nung inutusan ni Magellan si Lapu-Lapu na magpasakop sa hari ng Espanya at kay Humabon, eto raw ang naging sagot niya. Ang aming mga sibat ay gawa sa kawayan na pinatigas ng apoy, at ang aming mga puso ay gawa sa tapang na hindi nyo kayang baliin. Grabe, napakalinaw na mensahe, di ba? Hindi sila susuko. Dahil sa pagtangging yon, ayan na, hindi na maiiwasan ang laban. Pero alam nyo, si Magellan, sobrang kampante. Feeling niya, dahil sa superior na armas at karanasan niya sa digmaan, sisiw lang na pasukumin tong isang dato sa isang maliit na isla. Pero heto ang realidad. Tingnan nyo ang mga numero. 60 taon lang ni Magellan laban sa mahigit 1,500 mandirigma ni Lapu-Lapu. Sa bilang pa lang, talong-talo na sila. Tapos, nagsunod-sunod pa yung mga pagkakamali ni Magellan. Parang recipe for disaster talaga. Una, dumating sila ng low tide. Kaya yung mga barko nila di makalapit sa dalampasigan. Dahil dyan, yung mga kanyon nila walang silbi. Napilitan silang lumusong sa tubig na hanggang bewang habang suot yung pagkabigat-bigat na metal armor. Ang hirap nun, di ba? At ito, ulitin natin yung pinakamahalagang punto. Hindi po ito isang one-on-one duel. Kalimutan nyo na yung eksena na parang sa sine. Yung totoong nangyari ay mas magulo at, mas brutal. Ang totoo niyan, yung mga mandirigma ng Mactan, sumugod na parang isang malaking alon. At ang talino ng taktika nila, imbis na yung katawan na may armor ang tirahin, yung mga binti ng mga Espanyol ang pinuntirya nila. Yung parteng hindi protektado. Nung tinamaan si Magellan ng panang may lason, doon na, pinagtulungan na siya ng napakaraming mandirigma hanggang sa bumagsak. Pero yung pagkamatay ni Magellan, hindi yan ang katapusan ng kwento. Sa totoo lang, simula pa lang yan para maintindihan natin yung tunay na bigat ng tagumpay sa Mactan. Iniwan ng mga natirang tauhan ni Magellan yung bangkay niya. Kahit sinubukan pa itong tubusin, umayaw si Lapu-Lapu. Bakit? Kasi yung katawan ni Magellan ay naging isang tropeyo. Isang napakalakas na simbolo na itong mga dayuhan kahit gaano pa sila ka-advance ay hindi mga Diyos. Nasusugatan din sila, namamatay. Kaya sa huli, ang labanan sa Mactan ay higit pa sa isang panalo sa gera. Ito ay isang pagtindig para sa dignidad,
para sa sariling pagkakakilanlan. Isang patunay na bago pa man dumating ang kahit sinong mananakop, mayroon na tayong sariling lakas at paninindigan bilang mga tao. At dito ko kayo iiwan sa isang tanong na ito para pag-isipan. Isang what if, kumbaga. Kung sakaling hindi kailanman dumating si Magellan, posible kayang ang mga datu at raja natin tulad nina Lapu-Lapu at Humabon ay nagkaisa rin sa kanilang sarili? O baka mananatili tayong watak-watak na kapuluan? Isang bagay na sulit pagnilayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.